Pati raw mismo ang Pangulo na tumatayong Agriculture Secretary nababahala na sa pagtaas ng presyo ng bigas kahit sapat naman daw ang supply nito sa bansa. Ang posibleng dahilan niyan, alamin po sa pagtutok ni Bernadette Reyes at Ivan Mayrina. Sa pulong na ito para siguruhin ang supply at bantayan ng presyo ng bigas, ipinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na gawin ang lahat ng legal na paraan para kontrolin ang presyo ng bigas at ibigay ang lahat ng suporta sa mga magsasaka at mga trader. Maski Pangulo, nababahala na raw sa tumataas sa presyo ng bigas, gayong sapat naman daw ang supply base sa ulat ng Department of Agriculture. Ilan daw sa mga dahilan ng pagtaas ito: hoarding at pagmanipula sa presyo, epekto ng mga nagdaang bagyo at presyong itinatakda ng mga middlemen. Isa pang hakbang para sa pagbabantay sa manipulasyon ng presyo ang pagpapaigting sa mga raid ng Bureau of Customs sa mga warehouse. Gaya ng sinalaki na 3 warehouse na ito sa Bulacan noong nakaraang linggo ng Bureau of Customs at ng House of Representatives sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez, kung saan tumambad ang mahigit 500 milyong pisong halaga ng imported na bigas. Gayunman, hindi pa raw tiyak ng customs kung may hoarding nga na nagaganap. Ang raid na ito asahan pa raw na masusundan sa iba pang mga warehouse para masigurong walang itinatagong supply ang mga nais manipulahin ang presyo ng bigas. Dagdag bilin pa ng Pangulo sa customs, tignan kung pwedeng ibigay ang mga makukumpiskang bigas sa DSWD. Pag na-validate na natin at nakita natin na wala pang mga pinagbayaran yung mga nakikita natin sa bodega, then we will confiscate and then we will identify all the owners of this smuggled rice. Samantala, umabot na sa 67,000 metric tons o katumbas ng 3 billion pesos ang nasirang palay dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Ayon sa Agriculture Department, hindi pa kasama rito ang pinsalang dulot ng bagyong Guring sa mga rice-producing regions, gaya ng Region 1, 2 at 3, Cordillera Administrative Region at Mimaropa. Gayunman, hindi raw nababahala ang DA dahil katumbas lang raw ito ng 0.6% ng production target ngayong taon. Pinaghahandaan na raw ng mga magsasaka ngayon ang pagtatanim sa dry cropping season na magsisimula na sa September 16. Both rice and corn, ito yung talaga yung anihan na, no? So, yun lang, nagkataon lang na ito, magkakasunod yung medyo pumasok sa atin na mga bagyo. But sa ibang report, sa ibang areas is medyo bumubuti ang panahon. So, we're hoping na yung ibang nag-harvest is they can dry pa ng maayos yung mga produce nila. Nakikipagtulungan na rin daw ang DA sa mga malalaking rice cooperatives para magkaroon ng mas abot kayang presyo sa mga pamilihan. Maaari naman daw makabili ng mas abot kayang presyo ng bigas sa mga kadiwa stores. Yun nga lang, limitado lang ang mabibili at nakakabili rito. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes. At ako si Ivan Mayrina. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.